Magandang hapon sa ating lahat. Ito na naman po ang isa na namang episode ng The Political Labandera 4.0 podcast. Dito po sa channel namin. Andyan po, makita po ninyo ang aking mga ka-teammates, si Admin Rich, Banat Boy, ang akin po, tsaka si Nyolo. Huwag po ninyo silang kalimutan i-like, share, and subscribe. Pero bago yan ulit, at welcome po sa aking podcast, munting podcast pa ngayon. At marami po tayong pag-uusapan ngayong hapon na naman at para doon po sa hindi mga updated sa larangan ng politika dito sa ating bansa. Politika lang po ang ating pag-uusapan ngayong hapon at starting off, ito pong may lumabas po na balita. Naglabas po si Vice President Sara Duterte ng isang mensahe kahapon. At siya po ay sabi niya ay kinukondina daw niya. Ang sabi niya po is kinukondina niya ang paggamit ng isang picture ng isa sa mga kanyang anak na lalaki na nagsaspread daw ng false information at saka hindi daw siya yung sinasabi doon sa statement sa picture na yon, balikot card kasi po yon, hindi daw po yun sinabi ng bata. Well, hindi ko alam kung paano niya nasabi ni Vice President Sara Duterte na kumalat yon. Hindi po yun kumalat sa aming sa banda dito. Kung kumalat po yun, doon po yun sa banda nila. Sa mga Duterte side po kumalat yun. Hindi po bale yung sinasabi na yon na itong meme or poster or quote nung bata ay hindi po tumawid sa amin. Hindi po yan tumawid sa amin. Nandun lang po yan doon sa parte nila kasi nga po ang sinasabi doon sa nung bata is inaalagaan daw ng kanyang ina ang bansa. Doon po sa mga nakakita at nakaanalisa noon, ang tingin po ay hindi po yun galing doon sa bata talaga. Ginagawa-gawa lang yun ng kung sino man ng siguro supporter nila. Kasi hindi naman gagawa ng ganun kung hindi naman supporter ni Sara Duterte, di ba? So, yun nga po, sinasabi na nagulat lang kami kahapon bakit siya nagpalabas ng ganitong pahayag about sa kanyang anak. Alam po natin na minor de edad ang kanyang anak at mahilig po sa basketball. At yun nga po ang picture na ginamit po nung gumawa ng quotation, yung quote card, naka-attire po ng basketball yung bata. Ewan ko lang sa parte ng mga pro, yung hindi po maka-DDS na SOCMED, yung mga pro-admin, pro-Philippines, pero hindi po mga DDS na SOCMED influencers. Hindi po yan yung binigyan tuon kahapon or ng mga nakaraan ng mga araw. Hindi po yan yung issue na napansin na namin. Ang napansin po namin yung tungkol doon sa isa rin pong DDS, identified po na DDS SOCMED influencer na meron pong issue sa pagdudumi niya sa isang spa. Yun po yung pinag-uusapan na hindi po yung anak ni Vice President Sara Duterte. Hindi ko alam kung bakit pa kailangan siya mag-issue ng ganito. Pwede naman niya sabihin na hindi din totoo, hindi na lang niya pansinin. So, yun nga, ang masakit lang po, sana po disiplinahin din ni Vice President Sara Duterte yung sarili niyang mga SOCMED. Kasi galing yan sa kanila. Yan ay galing sa kanila, hindi po pumapatol sa mga bata ang dito sa amin. Kasi alam po namin yung batas na hindi basta-basta ka pwedeng gumawa ng isang quote card na pinapakita ng isang bata.
minor de edad. Kailangan mo yan i-blur. Kami nga, kung meron kaming kino-cover doon sa Malacanang, sinasabihan po kami, mahigpit kami, sinasabihan na huwag mag-picture ng mga muka ng mga bata. Mahigpit po yan. Sa mga okasyon po na hindi maiwasan, lalo na kung video, marapatin po daw na malayo ang pagkuha sa mga mukha ng mga bata. Kasi po, yun po, sila po ay pinoprotektuhan at protektado ng ating batas sa pribasiya. So ang aking palagay, itong pahayag na ito na out of the blue, na hindi naman talaga napapansin, siguro po ito yung distraction na ginawa ni Vice President Sara Duterte para makalimutan man ng mga tao yung sinabi niya, yung kanyang pahayag ng isang araw na about sa bisikleta. Sabi po niya, nagbigay po ng tips ang Vice Presidente ng Pilipinas na para makasave tayo ng gasolina at enerhiya, wag daw po tayong mag-carpooling at gumamit ng bisikleta. Baliktad po 'yon. Mas mainam po na gumamit tayo ng bisikleta kasi hindi naman kailangan ng gasolina ang bisikleta, di ba? Baka siguro ang iniisip ni Vice President Sara Duterte ay motorsiklo. Kasi yun po yung may gasolina. Lutang Lutang po ang Vice Presidente, binabasa niya sa teleprompter pero hindi pa rin niya naiintindihan yung binasa niya. Ganun po ang kasulukuyan na Vice President ngayon. Mas malala pa po to siya kay Leni Robredo. Kung si Leni Robredo po ay yung tipo na nagsasalita po siya at inuulit lang ni Leni Robredo yung last few words na kanyang sentence sa start ng kanyang following sentence, pero at least naiintindihan si Leni Robredo. Ito si Sara Duterte hindi po naiintindihan. Sumakit po yung ulo ko. Sumasakit yung ulo ko pag naririnig ko po siya sa inyong interview, lalong-lalo na yung ng bisikleta, na huwag magbisikleta. At ngayon, itong sa kanyang anak na hindi naman natin nakita. Hindi po ito tumawid sa kampo namin. Dito ko lang po nga nakita na laman na meron palang ganito. Meron pala siyang pahayag na ganito about sa kanyang anak. Na alam namin, busy po yesterday ang mga tao about sa sa ibang bagay. So, iwanan na po natin si Vice President at kanyang anak. Responsibilidad po niya yan. At mas hinala ko, sa kanila talaga yan ng kampo ng galing. So, dapat niya kausapin yung mga SOCMED niya, yung mga SOCMED influencers niya, kagaya na lang ni Tio Moreno, special mention, kausapin niya yung kanyang mga propagandista na huwag pakialaman yung anak niya, huwag gawa ng mga ganon yung anak niya kung ayaw niya, di ba? So, next po, ang atin na taliwas po sa pinagsasabi ng mga DDS ay ang gobyerno po natin ay nagpa-function pa, nagtatrabaho pa po. Isa na po ang Bureau of Customs. Bigyan natin po sila ng masigabong palakpak dahil po nakahuli sila at nakulimbat ng 382 million worth of illicit cigarettes na gagawin pang materyales para gagawa ng sigarilyo doon sa Pampanga. Raw mats po ito. So kung raw mats to, di madami-dami to. Hindi ko po alam kung ilang tons, tonelada to, pero kung raw materials para gumawa ng mga ng sigarilyo na hindi dadaan sa quality control,
nating ng gobyerno natin, mabuti na lang nakuha na agad ito. So, illegal po ito. Bravo sa mga tauhan ng Bureau of Customs. Alam naman natin na dapat po ninyong ayusin ang inyong reputasyon. Kasi nga po, sa katagal-tagal ng panahon, alam po naman natin na hindi po maganda ang imahe ng Bureau of Customs. At sana po tuloy-tuloy na ganito na mangyayari na kung kung illegal po, sinisequester nyo, inaayos ninyo, at pamumultahin ninyo ang mga tao na gumagawa ng ganito, nagsasmuggle, gumagawa ng illegal na hindi kabubuti sa ating mga taong bayan. Hindi. Lalong-lalo na ito, sigarilyo po. Meron po ako mga kilala na naninigarilyo. So, pagsisigarilyo is do it at your own risk, di ba? Pero kung manigarilyo kayo, sana once a day na lang kasi talagang hindi maganda sa baga. Hindi po maganda sa baga. Example po ako, nung nasa college po ako, nung bata-bata pa tayo, naninigarilyo po tayo nung college. Nag-take po ako ng medisina. Nag-try ako maging doktor. Pero naninigarilyo ako noon. So, nung nag-asawa po ako, nung nakilala ko po yung husband ko, hindi na po ako nagsigarilyo. Tumigil po ako. At siguro naman po, dahil yun nga, may mga times na inisip ko na buti na lang na tumigil ako kung kailan ko ako tumigil kasi healthy living po talaga para humaba po yung buhay natin. Kasi madami po akong nakilala na iniwanan na tayo dahil na sumakabilang buhay na dahil sa sakit sa baga. Sa sakit sa baga, lung cancer, throat cancer, emphysema. So, mga bata pa po sila. Hindi pa sila nakakarating ng mga 50. So, ako po ay nagpapasalamat kung ano man yung naisip ko noon na tumigil na lang altogether. Tumigil na lang talaga. So, kung may self-control po kayo, huwag po ninyong araw-arawin yung inyong paninigarilyo. Di ba? So, good job po. Good job sa Bureau of Customs. Sana po ipatuloy na yan. Hindi lang sa Pampanga branch. Kasi po, kada po rehiyon, meron sariling kada BOC, di ba? Sana po sa iba pang mga lugar, tularan po kayo, maging ma-alerto at maging ma-alerto sa mga ganyang klaseng na mga bagay. Kung may mga smuggle, ganyan. So, yun po. So, susunod nating pag-uusapan ay, punta po tayo sa House of Representatives at ito po ay patungkol naman po sa anti-dynasty bill. Alam po, sinusulong po ito ni Presidente ngayon at sinulong din po, pero na pong resolusyon galing po sa opisina mismo ni Speaker Bogie D at ni Deputy Majority Floor Leader Representative Sandro Marcos. At sabi, realistically lang po, ang sabi po nitong si Representative Adyong ay realistically speaking, real talk po to siya. Taga Mindanao po to si Representative Adyong. Pag ito pong anti-dynasty bill, totoo po na madami po ang mga Filipino political families ang matatamaan nito. Over 5,000 na mga politiko ang madi-displace. Kasi po, example po sa isang munisipyo, example na natin sa isang munisipyo or city na lang.
meron po mangyayari na yung asawa ay ang asawang lalaki kongresista, yung asawang babae ay mayor. Tapos yung kapatid ng mayor is city councilor. At yung asawa nung city councilor na yon mayor sa ibang lugar. Tapos yung kapatid po ni ng isang mayor mayor sa ibang municipality. Tapos ganun yung setup po. Sa local isang local lang to ganun po ang setup. Gobernador ang ina, vice governor ang anak. Example na lang doon sa Cavite, sa Dasmariñas, yung mother ni Representative Kiko Barsaga. Mother is, yung mama niya ay mayor. Yung kanyang kapatid na lalaki ang vice mayor. Ganun po. Hindi lang po yan isolated case sa isang lugar sa Pilipinas. Halos lahat po may dynastic. Sa lahat ng mga municipalities, sa lahat ng mga ating mga local government units. Ganun po ang setup. Kung hindi dalawa ang nasa pwesto, 5, 4. Example na po din. Sa Davao mismo, Davao City na lang. Sila po matatamaan talaga ng anti-dynasty bill. Biruin ninyo, Vice President Sara Duterte. Representative ng 1st District of Davao City, si Pulong Duterte. Representative ng 2nd District ng Davao City, anak ni Pulong Duterte. Tapos ang mayor ngayon, ang mayor na ng Davao City si Baster Duterte. Ang vice mayor ng Davao City ay anak ni Pulong Duterte. Tapos meron pa silang councilor yata siguro na Duterte, kamag-anak or whatever. Tapos yung representative ng isang party list si Harold Duterte. So ilan na yung Duterte sa posisyon? 6. So madi-displace po talaga, marami silang madi-display. Pati rin po siguro tong maapektuhan tong si Representative Anyong. Kasi I think meron din siyang kapatid na nasa local government. So they have to think about paano nila yan ipapatupad ang anti-dynasty bill. Na kung sasabihin nila one from every family. Tapos kung meron na sa kanilang pamilya na nasa national government position, sila sa local ay hindi natatakbo. O ganun. Or isa-isa lang. Paano nila yan i-resolve? Kung maapektuhan yan ay more than 5,000 politicians sa Pilipinas na alam natin nakuha yung posisyon through legacy or filial connections, o familia connections, ganun. So yan, masakit po yan sa hindi natin alam kung we will expect na papalag po yung mga dynastic political families, papalag po sila. Pero kung yan po ikabubuti ng ating bansa para mabigyan po ng oportunidad yung iba pa naman na magsilbi, hindi lang sa isang apelyido manggagaling, sa ibang bigyan ng chance ang ibang tao, ibang mga Pilipino na sometimes mas magagaling pa kaysa doon sa politiko na nandyan sa nakaposisyon. Dapat po may chance. Kung gusto po ng tao mag-lead, hindi sana sila mahadlangan ng sabihin na, wag kang tumakbo dyan kasi hawak yan ng pamilya na yan. Wala makakatalo sa kanila ng ganyan. Parang sana po mag-mature na yung ating political mindset na wag nating dahil lang na hawak ng isang pamilya, yung isang lugar o isang munisipyo, isang siyudad,
wala nang pag-asa yung iba na gustong magtumulong, maging leader ng lugar. Hindi na sila, mawawalan sila ng pag-asa. Mahihinaan sila ng loob. Kung meron silang idea na maganda para makatulong sa lugar nila, hindi na lang nila dahil wala silang wala silang hawak. So yun nga, hindi lang po ito mapoproblemahan ng house, ng mga political families, pati ang COMELEC po. Kasi nga, nearly half po ng elected positions ngayon ng nakaraang 2025 May midterm elections, more than half po na nanalo last May elections sa national tsaka sa local governments, galing po sa political dynasty, konektado po sa political dynasty. So, sana makakita sila ng solusyon dyan. At alam po natin na basta sa politika, lalong-lalo na sa local, mainit po yung mga ganyan na mga mga issue ng political dynasty. So, good luck na lang to, Representative Adyong. Na-meet ko po to siya, Muslim po yan siya. At mabait yan siya. At I think naman sila po isa rin na galing po siya sa dynastic political family. So, ito po, tungkol naman din po ito sa mga krisis sa gasolina. At nagpo-problema po tayo, may mga opisyales sa Mindoro na ino-oppose po ang isang suhestyon na pataasan daw ang ating shipping fare dahil nga sa krisis ng gasolina. At ayaw nila po pataasan. Yung mga taga Mindoro po, alam po natin ang mostly po sa Mindoro, yung mga Roro, yung mga Pambot, lalo-lalo diyan sa lugar na yan, ayaw po nila tataasan yung pagtaas ng fare or bayad, plite sa mga boats, sa mga yung mga pangdagat dahil sa fuel cost. So, hindi po natin ito maiiwasan. Dito nga po sa amin sa Leyte, papuntang Cebu, ang isang shipping po dito, isang shipping company ay parang nagbawas po sila ng trips papunta at pabalik sa Cebu City dahil nga sa gasolina. So, I think hindi po natin ito maiiwasan at hindi rin natin pwede i-blame ang ating gobyerno kung tumaas or kailangan tayo magtaas ng plite or fare sa mga boats kasi nga dahil nga sa gera sa Iraq. So dapat nilang sigutan tayo po ma-adjust kung kailan tayo mag-adjust ng ating schedule kung kailan tayo luluwas or bibiyahe. At yun na nga, kailangan po rin natin intindihin na hindi lang po sa Mindoro ito mangyayari ang tataas ng plite ng barko. Dito po sa Visayas na alam natin na ang nagko-connecta lang po sa amin dito dagat. Ang mga ganyan mga lalong-lalo sa Visayas na islands po kami dito. So kailangan kami sumakay ng barko or fast craft para lang makapunta sa ibang isla. So sana po wag lang tayong pasaway. At I think naman gagawa po ng gobyerno natin ng solusyon
temporary solution kasi hindi po talaga natin alam kung kailan, hanggang kailan itong gera na to ng ng doon sa Middle East. Sana lang po, i-pray na lang natin na tumigil na sila doon. Tumigil na sila doon sa lalo't madaling panahon, tumigil na sila kung ano man yun. Kaso parang lalo pang nag-aalburuto ang Iran at nandadamay pa ng ibang ating mga kaalyado doon na mga bansa. Pero ang alam ko, update po, marami na pong napauwi na OFW dahil galing doon sa mga may conflict Gulf state. Marami na po sila. OFW po ang tinutukoy ko. So kung kayo po ay Pilipino na napunta lang doon para turista, magliwaliw, hindi po kayo OFW, wag po kayong feeling na OFW po kayo pagdating ninyo sa NAIA na kailangan po kayo na meron din po kayong sarili ninyong tawag dito, welcoming committee. Priority po ang po OFW po, lalong-lalo na kung naandun po sila sa Middle East ngayon. Sila po ang priority. At kasi sila po yung nagtatrabaho doon. Kung kayo naman po ay nagta-traveling lang, ilugar po ninyo yung mga sarili ninyo po. Di po ba? Ang ini-estimate po ng ating Department of Foreign Affairs ang level ng risko ng ating OFW or kung sino mang Filipino citizens na naandoon ngayon sa Middle East. Kung hindi naman po kayo risk level 1, wag po kayong umasta na kailangan kayo dapat kayo po ay unahin. Hindi po. So, yun nga po, mga opisyal sa Mindoro, yun yung kanilang pinapangamba, natataas po ang fare. At alam po namin na Mindoro nandito na po sa mga Visayas yan. At yun lang po talaga yung way na maka-travel para from one island to the other is by boat, by ship. So yun nga. Sana po at tugunan po ng ating ng gobyerno. At I think nakabalik na naman po si PBBM galing ng Estados Unidos. I think so. So busy na naman po. At sunod. Susunod natin na pag-uusapan, naku. Ito pong si Senator Lacson at saka si Senator Marcoleta. Alam po ninyo, ako po ay nagre-research, sinusubaybayan ko po silang dalawa since nung Monday. Si Senator Marcoleta at saka si Senator Ping Lacson nung nag-ano po si Ping Lacson doon sa Senate floor. Pinapanood ko, inulit-ulit ko at silang dalawa. At hindi hanggang ngayon po ay hindi pa pala sila tapos sa kanilang bangayan. So hindi ko po matapos-tapos yung aking research sa kanilang mga bangayan. Ongoing pa po at inobserbahan ko po yung talaga ang pwede kong masulat sa kanilang bangayan. Kulang na lang po magsabunutan sila. At alam natin kung magsabunutan sila, isa po mawawala ng buhok. At alam nyo kung sino po yun. So, meron po pinupunto yun nga po, ang gusto po ni Senator Marcoleta ay madaliin na ni Senator Ping Lacson ang kanyang report, ang kanyang House Blue Ribbon Committee report para sa flood control investigation niya in aid of legislation. Si Ping Lacson po, naging na siya, cautious po si Ping Lacson sa kanyang report. At nagsabi siya po ngayon, today, kahapon pala, kailangan po, magpirma ang mga senador sa kanyang report. At
yung kailangan po yung report niya ay mayroong siyam na signatures, 9. At kulang pa po siya ng 4 na signatory sa kanyang report. Yun yung sabi ni Ping Lacson. At ang nag-sign lang daw po sa kanyang committee report ay sila Senators Hontiveros, si Senator Pangilinan, si Lacson of course nag-sign sa kanyang sariling report. Tapos si Bam Aquino nag-sign sa report. So yun, 4 pa lang sila nagsisign sa report na kailangan po nila 9. So kulang pa sila ng 5. So sino-sino yung sana yung 5 na yun? Mag-sign na kayo para hindi na mainip si Marcoleta na lagi niyang lagi niyang kinukulit at pinupush si Senator Lacson yung sa report na yan. So yung sino pa man yung 5 na magsasign, dalian na po ninyo kasi nagmamadali na po si Senator Marcoleta para malaman kung ano po yung nasa report ni Senator Ping Lacson para hindi na po sila mag-away, para pwede na po ako mag-research ng tuloy-tuloy para masulat ko na po kung ano yung kailangan kong sulatin about sa kanilang bangayan sa Senate floor nang simula pa nung Lunes. So yun, kung sino man po yun. So ang nag-sign na po, ang sign, sinasabi ni Senator Ping Lacson, syempre siya, si Senator Kiko Pangilinan, si Senator Risa Hontiveros, at saka si Bam Aquino. So sino pa? Posible po magsasign yan pag natapos na yan lahat, pag nakapag-sign na yung iba, sasign po dyan si Senate President Tito Soto. So 5. So kulang na lang po ng 4. Sino-sino pa yon? Tingnan po natin, hintayin natin kung paano niya flood control. Sigurado po ako na hindi magsasign sa report na ito, 3 agad po ang hindi magsasign or 4. Si Bato de la Rosa, hindi magsasign yan kasi absent. Si Jinggoy Estrada, hindi po magsasign sa report na yan kasi sangkot siya. Si Joel Villanueva, hindi din magsasign kasi sangkot siya. Posible si Bongo hindi magsasign kasi si LTG siya. Di ba? So, 4. Si Amy Marcos, hindi yan magsasign kasi, well, si Rodante Marcoleta, hindi magsasign. 6 na yung possibility hindi magsasign sa aking counting. So, 24 po ang ating mga senador. Meron pang iba pwede mag-sign na sa i-require na 9 signatures ni Senator Ping Lacson. So yun, kung ayaw nyo po, kung nauumay na kayo sa usapin ng gera sa Middle East, tutukan nyo po yung gera between kay Ping Lacson at kay Senator Marcoleta. At hanggang ngayon medyo pa sila. Verbal war po sila ngayon sa social media. Kung kayo po ay sumusubaybay. So, yan. Ano ba? Ano ba bang pwede natin na pag-usapan dito? Good news tayo. Good news po mga kaibigan. Para sa mga graduates ng technical vocational programs TESDA, sa mga graduates po ng TESDA, hindi po nagsatapos ang inyong training dahil kayo po ay nabigyan ng certificate. Yung susunod po ninyo, sinasabi nila is meron na po kayong right na makakita ng trabaho. Pwede nyo po magamit yung skills ninyo sa pagtatrabaho ninyo, paghihanap ng trabaho. Meron pong bagong nilulunsad na digital initiative para mabilisan
mabilisan po kayo makahanap ng trabaho at maka-transition. Kung kayo po ay ma-hire, maka-transition po sa inyong trabaho. Kailangan lang po ninyo maging masigasig. Dapat po gusto ninyo magtrabaho. Dapat po gusto nyo, meron kayong desire magtrabaho, hindi yung mag-desire ng pagnanasa ng ibang magandang babae. Maghanap po kayo ng desire para makatrabaho kayo, makahanap kayo ng trabaho, makapera, para tulungan. Kung meron po kayong binubuhay, hindi lang inyong sarili, makatulong sa inyong pamilya, sa mga anak nyo, So, ang TESDA ay nagla-launch po ng Boss Job. Ito po ay artificial intelligence na tool, AI app ito, na tinutulungan po yung mga graduates at training finishers ng TESDA para makahanap ng trabaho. Kung hindi agad-agad, mabilisan makahanap ng trabaho. Kung meron po kayong TESDA certification, po kayo ng TESDA, nag-training po kayo doon sa kahit anong kurso na kanilang ino-offer. Kagaya po, example, yung kapatid ko po, bago lang natapos po sa kanyang level 2 na training sa plumbing. Dito po sa Ormoc na TESDA. Binigyan po sila ng certificate. At pwede na siya maghanap ng trabaho. Pero ito pong app na ito na ay kung gusto po ninyo maghanap, pwede po kayo, malaki po ang tulong ng application na ito, bagong application na ito para sa mga naghahanap ng trabaho. Yung mga blue collar, plumbing, welding. Dito po merong yung hospitality, pang hotel, beverage, sewing, meron pong mga ganyan sa TESDA. Madami pong ino-offer ang TESDA ng mga training courses. Sa pagbe-baking, cooking, meron po sila niyan. So, kung talagang masipag kayo, gusto niyo makahanap ng trabaho, tapos kulang kayo sa inyong kaalaman sa training, mag-enroll po kayo sa TESDA. Hindi po kayo aasenso kung tatamad-tamad kayo. Kung gusto po ninyo ma-improve ang inyong sarili at makahanap kayo ng trabaho, kailangan po nyo i-invest yung self ninyo. Huwag po kayong tatamad-tamad. Kayo po ang maghanap ng trabaho. At yun nga po ang sinasabi po, 'di ba, sa Biblia, nasa tao ang gawa. 'Di ba? Nasa Diyos ang awa. So, kung kayo po ay masigasig at talagang industrious kayo, masipag kayo, kakaawaan po kayo ng Diyos at bibigyan kayo. Ganun na lang po sanang mindset. Kasi hindi po lahat may iba kasi dyan akala madali lang Lalong-lalo na yung mga trolls. Yung nagto-troll dito lang sa social media. Akala nila madali yan. Para sa kanila, madali lang yan. Tinotroll lang nila. Gagawa sila ng ilang account, tapos magto-trolling. Naglalaganap ng kanilang kabubuhan at katangahan sa social media. Trabaho yun nila. Di po ba? Pero sana po ibahin po natin. Yung ganun klaseng trabaho, hindi naman po yun solido na trabaho. Kung gusto niyo po matulungan inyong sarili at kung gusto niyo po makatulong sa kapwa niyo, gumawa po kayo ng mabuti na gagawain. At kung gagawa po kayo ng isang gawain, gawain na po ninyo ng insakto sa una pa lang. Kung gagawa po kayo ng trabaho, gawin niyo na pong eksakto, proper. Yung ganun ba? Hindi yung bara-bara lang, sloppy, hindi ganun yung trabaho. So, I think na-cover na po natin yan. Ano mo gusto nating pag-usapan? At yun nga po, kung kayo po ay talagang desidido na
i-improve ang inyong kalagayan sa buhay at hindi maging pasanin sa gobyerno. Lalo na kung tambay-tambay lang kayo sa bahay, ganun. Tapos huwag po kayong ganun. Hindi na po uso ngayon ng tambay. At alam po natin hindi na po din uso yung katamaran ngayon. At kung tamad kayo tapos wala kayong pera tapos nag-aano lang kayo sa gobyerno, masama naman po 'yun. Hindi naman po lahat ng oras or tao Pilipino dapat maging pasanin ng gobyerno. 'Di ba? I mean, sino nga yung presidente ng Amerika? Meron sinabi po ng isang presidente ng Amerika. Tagalogin ko lang ha. Sabi ng presidente na 'yon, I think si Joseph Kennedy na presidente nila doon. Sinabi niya na wag daw ang mga tao magtanong kung ano ang magagawa ng gobyerno para sa tao. Ang gawin daw, ang eksakto na mindset is tanungin natin ang gobyerno kung ano yung ating maitutulong sa gobyerno para sa kapakanan nating lahat. Parang ganun yung punto ng kanyang quote. Hindi ko lang ma-remember exactly paano binanggit niya yon sa English. So ganun. Tayo po, maging kusa natin, tulungan ang ating gobyerno sa lahat ng magaganda nilang programa, sa lahat ng alam natin na ikabubuti ng ating lipunan, di po ba? Nakakaumay na po yung makikita natin sa gobyerno ngayon sa social media, sa news, may mga tao, may mga personalidad, may mga politiko na walang ibang ginawa, batikos sa kasalukuyang gobyerno. Tapos magyayabang na meron daw silang solusyon, ganito, ganyan, dapat madali lang gawin yan, ganyan. Pero hanggang salita lang man talaga sila ginagawa, mayabang lang po. At instead na makatulong, nagkakagulo pa po sa lipunan. So hindi po yun maganda. Hindi na po uso ngayon yung mga ganun. Trabaho sana, sabi trabaho, pero ang nagtatrabaho po sa kanila yung kanilang yung kanilang mouth. Pero kung sasabihan, i-challenge niyo, sige, gawin mo na. Kay madali lang man ka. Like say, madali man magpadala ng eroplano doon sa Middle East na may gera. Tapos tina-challenge mo, sige, padalin mo. Hindi naman ginagawa. Kasi yabang lang talaga. So tayo mga Pilipino, responsibilidad din natin na sana tulungan po natin yung gobyerno kung may magagandang programa ang gobyerno, wag po natin siraan. Wag po natin isipan na siraan. Wag po natin pag-isipan ng masama. Lalong-lalo na ngayon, nakita ko na may ginagawang measure para po sa ating mga senior citizens. Yung pong ating mga senior citizens na meron na pong national ID, PhilSys ID, may ginagawa po ang programa ang gobyerno na para maging madali mabigay ang kanilang mga benepisyo, lalo na sa SSS, GSIS, yun na lang po ang gagamitin nila, yung kanilang national ID. At meron pa silang pinataasan pa yung kanilang mga pensyon, mga ganun. Pag ikaw ay tumungtong sa edad na ganito, meron kang inaayos po ng ating gobyerno. Maayos naman po ang mga programa. Hindi lang po ninyo, hindi lang pinapansin ng mga Duterte supporters. Hindi nila nakikita yung ginagawa ng gobyerno ngayon kasi nakatutok po sila kay Duterte at dapat para sa kanila, dapat si Duterte lang ang gumagawa. Ang problema po, ang realidad po ay si Rodrigo Duterte ay nandun na po sa dahig. At hindi na po siya magiging presidente ng Pilipinas ever. Yung anak naman po niya abala sa
sa kanyang hindi ang anak niya na babae hindi abala sa pag-govern ng bansa. Abala po si Sara Duterte gumawa ng mga distractions para yung mga tao hindi mapansin yung mga kanyang impeachment. Yun po yung ginagawa ni Sara Duterte, distractions. At chaotic po siya. Hindi ko maintindihan bakit hindi napapansin ng kanyang mga supporters ang pagkagulo ng kanyang isip. Binabasa na lang po niya ang kanyang sinasabi pero hindi po niya talaga naiintindihan. At example na po yon yung sinabi niya about sa enerhiya na dapat daw hindi tayo magbisikleta para makapreserve tayo ng gasolina. Yan ang gustong presidente ng mga DDS sa 2028. Paano kung ma-impeach yan? Paano yan magiging presidente ninyo? Hindi pa ba sapat na presidente na yan siya ng impyerno? Si Sara Duterte? Hinako na yung impyerno, di ba? Doon na lang sana siya. Oh. So, hindi ko talaga alam, hindi ko maintindihan, sumasakit yung ulo ko. Unfortunate yung nangyari sa kanyang anak na ginamit ng kung sino man, yung kanyang mukha ng kanyang anak, ginawa ng quote card. Pero hindi po yun galing sa amin. I don't think na hindi nga yun napansin eh. Nung lumabas lang siya ng pahayag, doon na kami nagtaka bakit siya nagsabi ng ganon. Umikot po yon doon sa kanilang mga pahina ng mga pro-Duterte. Hindi po yun na nag-crossover. Ang nag-crossover po na balita, yun nga, ay about yung natae sa spa. Yun po. Na DDS SOCMED influencer. Yun po yung natututukan, hindi po yung anak, hindi po yung minor de edad na anak ni Sara Duterte. 'Di ba? So ewan ko. Kung ganyan, protektahan mo Inday yung mga anak mo. Protektahan mo, lalong-lalo na minor de edad sila. Protektahan mo sila na hindi maano yung privacy nila. Pero to protect them, you have to talk to your own SOCMED. You have to talk to your own PR team. 'Di ba? Nandyan lang sa kwadra ninyo, Inday Sara, yung naggumawa ng code card na yan, na nagpakalat ng code card na yan. Huwag ka namang madadamay sa iba na hindi naman yan ang tinututukan. So hanggang dito na lang po ako muli ngayong hapon. Sana po kayo ay naliwanagan. At pasensya na po yesterday kasi nga po nagkaroon po kami ng diferensya sa internet. I hope ngayon po wala naman yatang problema, naging problema. Salamat po doon sa aking handler. Nagka-problema po talaga kami. Hindi ko po ma-upload yung episode ko yesterday. Hopefully po ito po ay ma-upload ko po sa aking channel. At yun nga po, hanggang dito na lang po ang The Political Labandera 4.0 TPL4 podcast. Wag po ninyong kalimutan mag-like, mag-share, mag-subscribe dito po sa aking page, YouTube page. Wag po ninyo din kalimutang subaybayan si Nyolo, si Tamski at si Miss Missy at si Banat Boy, Mandirigma at saka si Tita Admin Rich. Nandito na po, kasama na po namin siya. So hanggang dito na lang po ako muli. I will see you all tomorrow, same time, tomorrow afternoon, para po kayo ay hatiran ng panibago na naman na mga updates at mga kwento at mga chika sa larangan ng politika dito sa Pilipinas. So thank you sa mga nag-join, nakikinig. Nangihingi po ng ice cream yung anak ko. Yes, baby, wait. So thank you po, and I will see you all tomorrow. Bye-bye. Thank you. Team replay.